Praise the name of Jesus. Isa pong blessed na Wednesday evening sa ating lahat. Mga minamahal, mga tagapakinig, taga-subaybay, tumatangkilik po sa programa nating Bangon Sundalong Kristiyano. September po, mga minamahal, Wednesday evening. Okay, kung di ako nagkakamali, ay September 13 ngayon. Sama-sama po tayo. Medyo bagong format po ang aming pong sinubukan ng pagtatanghal ngayong gabi. Hindi po ito katulad sa normal na napapanood ninyo kami na may video. This time naman, mga minamahal, ay para pong sa parang style po natin ay teleradyo. Radio correspondence. Pero andito po ang inyong kasama, si Pastor Rick Tesalona, mga minamahal, at napaka-busy nga po talaga ng buwan ng September, at ang iba na nga po natin mga kasamahan, bukod sa kabisihan dito sa siyudad ng Iligan, ang iba po nating kasamahan ay nasa ibang lugar, mga out of town din. So tuloy-tuloy po ang paghahatid namin sa inyo ng mga aral at salita ng Diyos. So stick around, hang with us mga minamahal. Samahan niyo po kami sa panahong ito, at bago po tayo mag-share ng word, ay nais ko munang mag-pray mga kapatid. So please feel free po na magbigay pa rin ng inyong mga positibong comments na nagbibigay din po sa amin ng karagdagang inspirasyon at kalakasan, kasi tayo nga ay nagpe-fellowship in the air. So again, sama-sama tayo ngayong midweek ng September 13, at dyan lang po kayo, mag-pray muna tayo mga minamahal. Most gracious, loving Heavenly Father, in the name of your Son Jesus and by the power of your Holy Spirit, nagpapasalamat po kami sa napakagandang gabing ito na naman. Lord, may bagong pamamaraan kami na ihatid ang inyong salita at mga aral sa inyong mga mahal na anak, Lord. I pray na samahan kami ng Holy Spirit na namin na apart from you, kung wala po kayo, wala po kaming magagawa, dahil kayo po ang source ng lahat, ang buhay, ang strength namin, lahat-lahat, Panginoon. So I pray na kayo po, being the truth, the Spirit of truth, the Word of truth, the teacher of all truth, kayo ang manguna sa amin, lalo dun sa mga seeking, mga lovers of the Word. I pray na walang distractions, walang confusion. Patuloy po ninyong ilagay sa puso ng mga partners at mga kapatiran sa Bangon Sundalong Kristiyano yung pong matinding pagmamahal at paghahanap ng inyong salita, Lord. So maraming salamat. All the glory goes to you, Father. In Jesus' name, amen and amen. Again, ini-encourage ko po ang bawat isa na sa una po, mag-try po tayo ng bagong format. At tinitignan nga po namin na kung kasi ganito ang mangyayari, kahit ako po ay may mga lakad sa labas ng Iligan o ng Manila, magawa po natin na makapaghatid pa rin ng live na pag-share ng salita ng Diyos. At advance ko na nga pong binabati ang Hosanna Christian Family, na alam ko pong katulad namin dito sa Iligan ay busy din sa paghahanda ng kanilang paparating na Thanksgiving anniversary celebration. So napakarami po, 3. Sa buwan ng October, 3 anniversaries po ang sasamahan ng inyong lingkod. Sa October 1st ay major po dito sa ACGM Iligan Family, at sa susunod na Sunday naman ay tutulak po kami ng Zamboanga, mga minamahal, doon sa Osmeña para idaos ang Thanksgiving anniversary celebration ng Hosanna Christian Family. At ganun din naman po mga minamahal, sa last Sunday naman ng October ay doon naman sa Jesus Christ Our Hope and Redeemer Church sa San Mateo, Rizal. Sa pong major event din po yan, sa pangunguna naman ng kanilang punong pastor. So mga minamahal, tayo nang pumunta sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, si Pastor Rick, ang inyong lingkod, yours truly, ay talaga pong patuloy na
nagde-devote ng maraming oras in quiet time, in personal, sabihin po natin, talagang fellowship and seeking with the Lord. Talagang grabe po yung panalangin at pag-iyak ng inyong lingkod, kasi talagang gusto ko po talaga. Alam niyo po, mga minamahal, sunod-sunod na nga yung word na nako-confirm na bago nga po sa pagbabalik ng ating dakilang tagapagligtas, the great and blessed Savior and Lord Jesus Christ, magkakaroon po talaga ng, nadinig nyo na, marami na po yan na taon, ilang dekada na sinasabi at pinag-uusapan, at hindi lang po ito dekada, dahil ito po nakasulat pa sa propesiya ni Prophet Haggai, ni Propeta Ageo. Prophet Haggai po, nakaprophesy na po ito. Wala pa po si Prophet Maurice Cirulo. Hindi pa po na bubuksan ang New Testament. Nasabi na po na magkakaroon po ng matinding universal shaking. At both worlds ay isi-shake ng kapangyarihan ng Diyos. Both worlds, the spirit and the natural worlds ay parehong ma-shake ng power ng Panginoon. Kasi nga po magkakaroon po ng tinatawag na alam niyo yung word na fall, hindi yan gusto ng marami. Kasi parang negative, Pero let me just ang word na fall, mga kapatid, sa Bible, kasi yung pagkakasala ni Adam and Eve, yung pag-alis sa Garden of Eden, pagkawala ng divine authority kay Adam and Eve, yun lahat ng yun, yung pagpasok ng curses, pagpasok ng death, separation from God, lahat po yan, sinasabi po na the fall. Mga minamahal, yung fall. Pero, may tinatawag din pong bukod sa panahon, na tinatawag din sa ibang bahagi ng mundo na autumn, meron din po yan. That's also another season. Isa po yan sa mga season. So, spring, summer, fall, and winter. Okay? Meron din po tinatawag na negative na naman. Puro negative 1, 2. Pero sasabihan ko po kayo, may isang positive dyan, Sana makinig po mabuti dahil napaka-importante nito sineshare ko sa inyo. 3 lang beses kong gagamitin ang salitang fall, dito sa binanggit ng banal na kasulatan. Number 1 is yung sinasabi nga pong the fall of man. Yung falling short of the glory. Ibig sabihin, nahubaran. Hubad naman talaga si Adam and Eve. Pero wala pong malis. Sila po ay nag-i-enjoy ng magandang klaseng buhay doon sa Garden of Eden. May authority. Pero kung kailan ba naman sila na nakinig sa boses ng Diablo, mga minamahal, at sinunod yung mga suwestyon at tukso ng kaaway, doon po nagkaroon ng pagbagsak ng tao. Saan bumagsak? Maliwanag po sinabi sa Bible na fallen short of the glory. All have sinned and fall short of the... Doon yung una yan, Romans 3:23. Ibig sabihin, yung glory, yung authority, yung power, yung oneness with God, nabasag po yun, mga minamahal. Okay? So, napalayas ang mag-asawa from the Garden of Eden, at eventually yun na nga, nagkaroon ng rule at dominion ang Diablo na si Satanas, pati po yung kasalanan na magiging, sabihin natin, legal na hold panlaban sa tao para maibulid ang tao sa kapahamakan. And yun nga, yung curses, yung deterioration, yung death, doon na, dahil resulta po yun ng falling short of God's glory. So negative po yun. Another negative, bago bumalik ang ating tagapagligtas at Panginoong Jesucristo, ay may sinabi din pong falling away naman. So meron na naman dito na falling away.
nag-warning ang mga disciples kasi nung sa lumang tipan sa Eden, may tinatawag po na falling short of the glory. Yun nagkaroon pa po ng provision yun for redemption dahil sa kamatayan ni Kristo sa cross. Dinadahan-dahan ko po para maintindihan ng mga tagapakinig natin. Pero yung pong sinasabing falling away from grace, medyo hindi po maganda ito, mga minamahal, ano? Kasi parang dalawang G na, fallen short of God's glory, tapos yung falling away from grace, mga kapatid. Now, mga negatibo po yan. So, mangyayari yan sa mga huling araw bago bumalik ang Panginoong Jesucristo. So, tatalakayin po natin yan as the Spirit leads. Kinakailangan po talagang magliwanag sa atin ito So, dalawa na po yun, ano? Yung fall short of the glory at saka falling away from grace. Now, pero ano ba? Kasi bakit ko na-open up itong word na fall? Kasi nga, mga minamahal, may isang positive dyan. Ano naman yung positive dyan, Pastor Roderick? Bakit kinakailangan gawin ng Panginoong Diyos yung sinasabi pong shaking? Sapagkat, hindi lamang po yung mga tao o sangkatauhan na naka-experience ng dalawang negatibong hindi maganda, kundi all powers, ulitin ko po, ito na po yung positibo, all powers, authorities, and dominions, both in the spirit and in the physical world, ay meron ding appointed time for falling off. Ayun, mga minamahal, ano po? Okay? So this time, hindi po sangkatauhan, kundi yung mga principalities, yung mga powers ng mga espiritu na kontra sa lungat sa Diyos na totoo. Okay, mga spiritual powers. I'm talking about the spiritual forces, spiritual powers, spiritual authorities, spiritual principalities. These are the mga minamahal kapangyarihan behind sa mga powers dito sa lupa. Alam nyo, itong mga sabihin nating grupong esoteric, tinatawag pong mga nasa occult, nasa esoteric, meron silang kasabihan dyan yung sinasabing as above, so below. Na para bang sinasabi nila na dito sa dimensyon, sa realm natin sa lupa, also makikita din naman natin sa Biblia to, mga minamahal, na lahat na nangyayari dito, everything dito ay shadows at reflection or anino at shadow ito, shadows, anino at reflection nung mas matataas at mas totoong realidad in the spirit. Gusto ko pong i-stress sa lahat ng mga nakikinig na dalawa pong dimensyon ito, dalawang dimensyon, dalawang daigdig, dalawang realm, at yun nga po, yung superior, yung permanente, ay yung tinatawag pong, ito yung totoong totoo, the spirit realm, or spiritual dimension, at meron din po tayo, and sometimes tinatawag po yan na heavenly o celestial, but actually, nonetheless, yung po ay spiritual, at meron din po tinatawag na dito naman sa physical, natural, or material world. Ito, mas marami po ang tao na aware dito sa realm na to. Kasi nga, karamihan, even nga sana, yung mga so-called born again Christians, dapat meron na silang awareness gising na dapat ang bawat totoong anak ng Diyos regarding sa reality na to. Pero even sa ibang mga so-called born again Christians or children of God, parang hindi pa po nagsilago. Wala pa pong mga breakthroughs, mga minamahal. Ibig sabihin, meron na silang word of God, natanggap na nila si Kristo, may simbangan, pero para bang may mga ilan na kontento pa rin sa para bang pinapamper, tender loving care, pamper, baby. Parang nandoon na lang, na-stack up sa
infancy. If not, mga minamahal, lumaguma ng konti, nasa toddler or children. Sinasabi ni Paul. Yan po yung mga stages kasi pagka tayo ay naipanganak sa kaharian ng Diyos, may tinatawag pong infancy. Totoo po ba yung word na infancy stage, Pastor? Totoo po yan. Yan po yung na-discuss natin na nakalipas nga po na Wednesday, na minamahal, yung tayo po ay may live video streaming na meron dapat pag-aalaga sa mga, yun, di ba, tinatalakay po natin yung win, consolidate, disciple, at send. So, pag sa evangelism, sa soul winning, pag nakapag-lead tayo ng mga bagong tao, mga tao na naakay natin na tumanggap to receive Jesus Christ as their Lord and Savior at na-born again sila, okay, para po yung mga bagong panganak na mga babies. Ano ho? At they need a lot of tending and care and nurturing. Kaya nga may pedya, mga kapatid. Ito po, dito papasok yung consolidation. Ano po? Yung mga care groups, mga para-church. Kasi pagka sa Sunday, problema, sana po wala pong tatamaan dito sa mensahe kong ito. Problema po kasi bakit hindi din nagsisilago yung maraming Christians. Kasi ganito number one, paano ka lalago? Gusto mong lumago. Kaya di ba pinag-uusapan natin grounding. Alam niyo po, kung walang grounding, imposible po ang growth. Ulitin ko po, no? Sana nagre-rema po ito sa atin. Grounding, tapos growth. Nang minamahal. Kasi kung hindi mauna yung grounding, wag na po tayong umasa ng growth. And as we grow, at tayo mag-mature, doon pa lang tayo magiging reproductive. Mga kapatid, o productive rather. Doon pa lang tayo magiging capable of bearing fruit pag tayo ay nakaabot sa fullness or maturity. Pero kung hindi tayo nag-grow, paano tayo mamumunga? Paano tayo magkakaroon o makakadevelop ng abilidad na makapag-reproduce? Madali mang magbukas ng mga Bible study, mga minamahal. Pero tatandaan niyo po sana, ito ang hindi nakikita ng marami. Hinay-hinayin ko po. And I pray na ang Holy Spirit ay mangusap. Hindi po si Pastor Rick. I pray na ang Holy Spirit ang mangusap. Lord, Holy Spirit, Lord Jesus, ipaintindi niyo sa amin to. Kinakailangan magrema sa puso namin ito. Mangusap kayo sa puso, sa pinakasentro. Kasi, ang hindi naiintindi ng marami, hindi lahat, pero ng marami, ay, akala ng iba, na yung pagbubukas ng mga gawain, dumadami lang, lumalago na po tayo. Marami tayong nabuksan ng mga gawain. Well, physically, mga kapatid, magandang tignan dahil may marami na tayong nabuksan na gawain. Pero hindi naiintindihan na bawat gawain from the basic cell group hanggang sa church, yan po ay parang refleksyon. Yan po yung imahin. Yan yung magiging imahin nung nagdadala. Okay? O nagbukas, o yung namumuno. Ulitin ko po yung mga salitang nagdadala, nagbukas, at namumuno. Mga kapatid. So, kung yung puno, hindi naman po parang isang poste lang yan. Hindi naman niya Meralco mga minamahal, poste ng Meralco. Hindi. Pag nagkakaroon po tayo ng mga sanga-sanga o sangay, kung tawagin, or branches, di ba ang tawag dyan pag sumasanga ka na? Kaya nga, pag may mga outlet na o nadadagdagan, tinatawag po natin yun ng branches, katulad ng mga bangko, ng mga restaurant. Yun, mga branches yun, o chapters kung tawagin nyo. Pero it belongs doon sa main tree. Part pa rin yun ng main trunk, mga minamahal. So, paano magkakaroon ng matibay na trunk, matibay na body, kung hindi muna yan nag-ugat ng malalim? Kinakailangan po, ito dapat, gusto ko pong makita natin na nakabase po
mga minamahal, ulitin ko po, kung yung nagdadala o nagbukas o yung namumuno ay hindi ganoon ka-strong, kalalim, ka-develop, naku po, mga minamahal, kung gaano kahina yung namumuno o yung nagdadala, ganon din po eventually ang magiging resulta ng mga sanga o sangay. Bakit o? Konektado po yun nakadikit po yun doon. Kung ano yung puno, siya yung sanga, hindi lang yung bunga. Mga minamahal. Okay, so yung mga Bible studies natin, mga care groups natin, yun na po yung mga branches natin ng main church, ng local church. Mga kapatid, ano nga ba yung local church? Yung local church, yun po yung pastor Mga minamahal, ano po? Kaya nga may sinasabi, the church is what the pastor is. Ulitin ko po, the church is what the pastor is. Kung yung pastor ninyo ay kuripot, natural ang church po, magiging kuripot po lahat yan. Kung yung pastor ninyo ay worldly, sigurado yung church magiging worldly and compromising din. Kung ano yung pastor, yun po yung magiging resulta ng church na pinamumunuan niya. Na biblical ba ito tinuturo? Hindi yung discipleship ba pinag-uusapan natin dito? Unang-una, sinabi ni Lord Jesus Christ, I am the vine. Unang-una, tignan po muna natin, itong sanga-sanga-sanga na to. May tinatawag si Jesus Christ na, sabihin po natin, na kinikilala niya at hindi niya lang pinakilala, kundi kinikilala niya na superior sa kanya. Do alam naman natin, sinabi ng Biblia, equal siya. Pero in a way, in a sense, meron po siyang tinuturo sa atin na prinsipyo of submission. Totoo naman yun na there is only one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At all these three, mga minamahal, same God yan, pero maaaring ang magkakaiba in a way sa personality nila, pero meron po silang submission sa isa't isa. Okay? Nakita po natin yan, dinemo po yan ni Lord Jesus Christ. Si Lord Jesus ay submitted sa Father. Ang Holy Spirit na pinangako niya sa atin, hindi daw kukontra o sasalungat sa Kanya. Yung Ama, pinadala sa atin yung Anak. Pag alis nung Anak, ipinadala naman sa atin yung Holy Spirit. Yung Ama, pinadala yung Anak para ang sasabihin niya, ang witness at testimony niya ay patungkol sa Ama. Basahin lang po natin ang buong Gospel of John dahil maliwanag na sinasabi ni Lord Jesus Christ na may witness and may testimony ay patungkol sa kanyang Ama. Lahat ng sinalita ko, lahat ng ginawa ko, testifies of both God the Father at patungkol sa Kanya. Pero mainly, primarily, mga minamahal, ang unang pinapatutuhanan ni Jesucristo ay yung Kanyang Ama. He was sent as a witness, mga minamahal, to testify in behalf of the Father. Now, after noon, nung umakyat na ang Panginoong Jesucristo, ipinangako naman niya ang Espiritu Santo. Now, ang Espiritu Santo naman, sinabi niya, He shall not glorify Himself, but He shall glorify me by putting you to remembrance everything that I have told you. Everything I said, lahat ng mga sinabi ko, sinalita ko, the words, hindi siya magsasalita ng patungkol sa Kanya. Tuturo niya ako. So, ang Holy Spirit naman ay magwi-witness at magte-testify pointing to Jesus Christ. While Jesus Christ will testify and witness pointing to the Father. So, kayo na lang po, mga minamahal, mga giliw kong mga kapatid, ang tumingin yan. Now, tingnan natin. So, we have the Father, simula ng lahat, mga minamahal. And tinawag yung Messiah sa Old Testament, both in Isaiah at Jeremiah, tinatawag si Jesus Christ in all capital letters, the branch, or sometimes tinatawag pong the arm, o yung braso. Ano po? Braso, hindi lang branch, sanga ng Panginoong Diyos si Jesus Christ. Si Jesus Christ, sanga, coming, mga minamahal, branching out, protruding, lumalabas, bahagi nung Ama.
At nung si Jesus Christ naman, nung sinabi niya, Lord Jesus Christ, na siya yung puno ng ubas, sinabi naman niya na kayo dapat madiscover ninyo ang inyong mga sarili na kayo ay nasa akin. Ako ay nasa Ama at kayo ay nasa akin. Magagawa nyo lang lahat ng ginawa ko kung maintindihan nyo yan. Marami sa atin marunong nang maniwala. Wala nang problemang maniwala. Pero marami sa atin siguro hindi pa fully na-understand yung sinabi ni Kristo dahil dalawa po yung sinasabi ni Lord Jesus Christ dun eh. Lahat na naniwala, sumampalataya sa akin, gagawin nyo yung ginawa ko rin. Pero hindi lang po yung naniwala at sumampalataya, meron pa po siya. Sinabi, mga minamahal, na iba pa na hindi nasyado natututukan. Ano po yun? Dahil sa araw na yon, maiintindihan ninyo, malalaman ninyo na ako ay nasa Ama at kayo ay nasa akin. Uuwi kasi ako, babalik ako sa Ama at kayo ay nasa akin. Okay? So mga minamahal, kung maintindihan natin yon, so ibig sabihin, it's only one power. It's only one. It talagang isa lang, mga kapatid. So, at any rate, mga minamahal, tinawag niya ang kanyang mga disciples. Disciples po to, hindi lahat ng mga listeners. Disciples, yung mga committed disciples. Ano po, yung mga followers, yung mga estudyante ni Jesucristo, estudyante, servants, at followers ni Lord Jesus Christ. Na talagang hindi po ito yung half-baked hindi po yung sinasabi dito na pabago-bago isip. Naku po, tandaan nyo po, yung taong pabago-bago ang isip o dalawa nagsasanga-sanga ang isip, wag na daw pong umasa pa ng blessing. Kaya nga, siguro, okay na yon na ang mind natin talagang, hindi ko sinasabing committed na KU, na Tagalog na committed, naging naro, kundi talagang talaga. Alam niyo ba yung word na pag-aalay, another word dyan, is pagtatalaga, yung word na dedicated. To dedicate, dedicated ay ibig sabihin, Lord, I dedicate, I commit. Sa Tagalog po yan, hindi lang binibigay o ipinagkakatiwala, itinatalaga, kinakailangan talaga. Alam niyo ba yung word na talaga? Totoo, pero hindi lang yung totoo yung word na talaga. Yung talaga means ibinigay, hinan-over, tinalaga, ibinigay mo na. Yun po yung ibig sabihin ng word na committed. Talagang talaga, tinalaga talaga nung tao yung kanyang sarili sa Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng disciples. Talaga yun, yung mga totoong disciples, talaga yun. Mga minamahal. At dahil ikaw ay talagang nakatalaga, ay makakaasa ka naman na aalagaan ka. May tending, may caring yung pong Panginoon sa'yo. Kaya nga, napakagandang balikan natin sa discipleship chapter sa Bible, sa John, ay yung John chapter 15. Malabo po, mga minamahal, na tayo ay maging effective na mga servants and witnesses kung hindi naiintindihan yung virtue of oneness. Ayan na naman tayo, oneness na naman. Lagi tayo nababato dito dahil itong mga makikitid ng utak na ito na sinasabi nilang oneness, akala nila yung oneness tungkol sa Trinity. Hindi po yun ang tinutukoy natin na oneness. Ibig sabihin, oneness, maging kaisang espiritu, kaisang diwa, maging isa, wala tayong kontra, hindi talaga tayo kumukontra doon sa totoong Diyos. Hindi sa mga Diyos-Diyosan, kundi doon sa totoong Diyos. Kinakailangan, kaisa tayo. Yun po ang ibig sabihin ng word na oneness. Hindi isa, kundi kaisa. Mga minamahal, mahirap maging kaisa kung walang pagtatalaga, kung hindi ka surrendered, kung hindi ka committed, kung kontra ka. Paano yun? Okay? Kaya nga si Kristo, everything tungkol sa Ama na hindi nakikita, naiintindihan natin nagmanifest kay Christ kasi parang yung Ama ang hulmahan. Doon buong buhay ni Jesus Christ nandoon sa Ama, vice versa. So kinakailangan kung gusto makita sa atin si Jesus Christ, kinakailangan buong buhay din natin nandun sa hulmahan. Mga minamahal, matagpuan tayo sa Kanya at Siya ay matagpuan din sa atin. Yun na po yung sinasabing magiging kaisa niyo ang Panginoon. Pero kung di tayo natatagpuan kay Kristo at si Kristo hindi nakikita sa atin, may problema po tayo sa word na talaga ba? Ayun, bakit hindi makita? Dahil, ayun, di ba mga kapatid? So, nagiging ganon ang image natin, exact
ito nakokopya, nakikita sa atin at nagiging ganun tayo doon sa hulmahan. Yun, nagiging image tayo kung tayo po ay fully, totally nakatalaga sa loob. So, mga kapatid, yung sanga, hindi pastor, yung mga branches ko mas matibay kaysa sa nako po, sino nga po ba yung puno? Yung mga churches, mga minamahal, yung mga local churches, okay, simulan natin from a small group, home Bible study, hanggang ito ay maging church. Resulta na po ito, bunga na ito, nung sanga, mga sanga, okay? Pero dapat yan konektado sa puno. Kung titignan po natin, ang binanggit na puno, mainly ay yung persona ni Jesucristo, hindi asosasyon ni Jesus Christ. Ano po? Hindi ba sinabi ni Jesus Christ na ang puno ng ubas ay yung club ko o yung asosasyon ko, organisasyon ko? Hindi. Sinabi niya, ako. So very personal po yun, mga minamahal, ha? Personal po yun, the person. At kung idudugtong natin, mga minamahal, please, gumawa po tayo ng matinding pag-aaral. Compare nyo. Pag suriin natin mabuti ang larawan ng John 15 at John 17, kinilala ni Jesucristo from John 15 to John 17 kasi yung Win Consolidate Disciples nandun po yun sa John chapter 15. Ulitin ko po, yung Win Consolidate Disciples nandun po yun sa John chapter 15. Hindi ninyo ako pinili, pero hindi kayo ang pumili sa akin. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. I am sending you out, that you should go and bring forth much fruit, and that your fruit should remain. So makikita natin yung pamumunga din, nandoon din sa John 15. Pamumunga. So nandoon ang winning at disciple. Nandoon na po eh. Kung nabasa niyo na po talaga yung John chapter 15, hindi na po ako mahihirapan pang buting tingin at ipaliwanag, ipaintindi to. Nandun po maliwanag sa John chapter 15. Pero lahat nagsisimula doon sa puno. Anong tawag doon sa puno? Baka sabihin niyo po tree. Okay. Ito, hindi. Yun yung ulo. Yun yung pinagmulan. Yun yung namumuno, nangunguna. Tagapasimula, yun nga ibig sabihin ng diwa ng ama eh. Alam niyo po, diwa ng ama ay define, pag dinefine niyo po yung word na father, ang ibig po sabihin nun ay progenitor. Tignan niyo po sa dictionary kung ano ibig sabihin ng word na father. Siya po yung tagapunla. Nakita niyo, puno, punla, siya po yung mamumuno, siya yung magiging ulo, siya yung pagsisimulan ng lahat. Tagapanguna. Mga minamahal, klaro ba? Now, so, ganito, hindi pa pwede yung mahina yung leader o mahina yung namumuno o may depekto yung namumuno. Alam nyo, kahit kanina nyo ipagtatanong ito, kasi dito po sa Davao, meron po tayong mga kaibigan from UP at Ateneo. Hindi po ako nagbibiro sa inyo. From UP at Ateneo, na kasama po namin sa Foursquare at saka sa Full Gospel Businessman's Fellowship. Actually, tinirahan ko pa nga yung isa doon. Kuwan po siya, dyan siya sa DENR at saka sabi nila kung may sakit ang puno, kasi ang Davao, ha, maniwala po kayo, nagugulat ang buong mundo, natatakot maglabas ng pera pag buwan ng Agosto, pero hindi po ang mga Davaoenyo. Mga minamahal, bakit? Sila yung nagpipiesta pagdating ng buwan ng August. Dalawa lang naman magpipiesta sa buwan ng Agosto. Yung mga ampatron ay si Saint Agustin, si San Agustin. Nagpipiesta yan buong buwan ng August. At saka po yung Davao. Bakit to? Ang Davao, hindi nila pinagpipiesta ang mga espiritu o mga patron. Hindi. Ang pinagpipiesta po nila yung bunga ng kanilang mga punong kahoy. Kaya ang tawag po dun, kadayawan.
lahat ng mga prutas from durian, marang, mangustin, mangga, pumelo, bumabaha po ng sandamakmak na prutas doon sa Davao sa kanila pong Kadayawan Festival. Ano ho? Puro prutas po yun. Kaya malakas po doon, mga minamahal, yung pong mga doktor ng puno. May mga kaibigan po ako na doktor ng puno. Nagulat ako at sinasabi po nila na pag ang puno ay may sakit o may diferensya, bakit kinakailangan ng doktor doon sa Davao? Dyan po nang gagaling ang durian, dyan nang gagaling yung mangustin na ginagawang mga gamot-gamot ngayon sa kung ano-ano makita nyo sa mga parmasya. Mga minamahal, di ba, hindi na ako mag-plugging kung ano. Ang daming prutas po dyan sa Davao. Pero kaya nga, ang kabuhayan nila dyan mainly ay nanggagaling sa mga prutas nila. Produce, ang tawag nila. Dyan ang saging. Sila yung nag-e-export sa Japan. Yung mga saging dyan. Sa saging, durian, marang, mangustin, pumelo. Napakarami po kung bibilangin po natin ang mga kaprutasan nila dyan. Now listen, kailangan pala nila ng doktor sa mga puno, hindi lang doktor ng tao. Bakit to? Kasi sabi nung kaibigan ko na profesora sa UP, na pag may sakit ang puno, magkakaroon din ng depekto ang mga bunga. Kaya pala si Lord Jesus Christ, sinabi ni Lord Jesus Christ, being the tree, ako mismo ay sanctified myself. Pinababanal ko ang aking sarili for their sakes. Alang-alang sa mga disciples ko, sa magiging mga bunga ko at magiging bunga nila, ako mismo na puno ay sanctify myself. Ayun, mga minamahal. Okay? So, ayan hindi po ako gumagawa na, kung ano yung puno, siya yung sanga, siya din yung bunga. So, hindi niyo pwede sabihin na ako umari yung leader, ako nagbukas, ako yung puno. Pero marami akong branches. Malalakas yun, huwag niya lang kayong tumingin sa akin. Yung mga branches ko, magiging malalakas. Hindi po posible sa real world yun, mga minamahal. Kaya nga, ito po'y babala sa atin na mga leaders and disciples and servants and workers. Na sabi ni Apostle Paul, aralin mong mabuti. Pag sumikapan mong aralin ang iyong sariling mabuti. O Timoteo, study to show thyself. Aralin mong mabuti. Bago ka mag-disciple, bago tayo humayo, bago tayo manguna o mamuno, aralin mo munang mabuti ang iyong sarili kung ikaw ay approved sa Diyos. Isang manggagawa na hindi dapat o walang dapat ikahiya. Kung alam mo naman na wala kang dapat ikahiya, tama lang na hinahawakan ang word of truth. Okay, sa English po sa Timoteo, alam ko naman nakapost lahat ng mga verses na nirecite ko dito. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly, tama, sa paghawak ng salita ng Diyos, rightly dividing the word of truth. Tama. Marunong kang humawak ng salita ng katotohanan. Di ba? Ano ba yung ibig sabihin? Para makahawak ka ng salita ng katotohanan, one has to mature. That disciple, that apostle, kasi hindi ka, alam niyo po, lahat sila doon ng mga disciples sa Book of Acts, hindi na po sila disciples ang tawag. Yung 12, actually 11, kasi minus Judas, sila po ay tinawag na po mga apostles. Ano ibig sabihin ng apostle? Sila po yung mga pinadala na ni Kristo. Sila po ngayon ay mga dating disipulo na naging tapat, committed sa pagsunod. At nung umakyat na yung kanilang Panginoon at Guro sa langit, sila na ngayon na nagpatuloy. Sila na ngayon yung pinadala. Sila na ngayon yung humayo. Yung mga dating disciples, sila na ngayon naggagawa ng disciples. At ang tawag sa kanila ay apostle. So, yan po ang sinasabi natin dito na kung marupok, naku po, kung yung magme-mentor
o yung magiging puno. Actually, hindi ko na po kinakailangan ni Brody Nap ito. Kung ano tayo, yun din ang magiging yung mga bunga natin. Ulitin ko po. Kung ano tayo, yun din ang magiging quality at resulta ng mga magiging bunga po natin. Alam nga naman na puno ka ng mangga, ang magiging bunga mo ubas. Hindi po pwede yun. Pasensya na, ako talagang mango tree ako Pero tignan mo na lang yung prutas ko dahil iba naman sila. Hindi po pwede. Langkayang iba dyan. Saging yung iba dyan. Ibang klaseng puno. Wala po kayo makikitang ganyan sa realidad. Okay? So, ano ba tinuturo natin dito, mga minamahal? Sinimulan natin sa shaking kanina. Di ba? May fall. Yan, mga fall. Yung sinasabi natin dito. Kasi, yung dalawang fall na ranasan na yun, unang-una, buong sangkatauhan, yung fall number 1. Ano po? Fallen short of the glory of God. Now, sa mga believers, may warning na wag sana tayo maging biktima ng apostasy or falling away from grace. Nag-warning ang Bible niya na wag kayo. Falling away from grace, nasa grace ka na. Meron ng mga tao dito kontrabida sa grace. Dahil hyper grace daw. Puro hyper. Naku, pambira. Hyper faith, hyper grace, lahat na lang hyper. Tayo minsan gumagawa tayong mga terminolohiya na unscriptural na minsan. Based na lang sa opinion at judgment natin. Tatandaan lang po sana natin na tayo ang lahat ay naligtas because of grace. Kaya tayo na-save. Salvation hanggang empowerment natin, hanggang yung achievements natin, hanggang yung mga ginagawa natin. It's all by the grace of God. Tandaan lang po sana natin yan. Ulitin ko po. Si Moses, yung law. Ang liwanag nandyan sa Bible Yung buong Old Testament, na kay Moses yun, under the law. Na kanino ka ba? Na kay Moses ka ba? Na kay Jesus Christ? Ano yung sinabi? Makibasa naman po dyan, chapter 1. Tapos yung mga mahilig sa law, yung mga loko, mga kapatid, yung mga lawyer, mga law lovers na to, hindi ko sinabi, ano pala kayo? Lawless? Hindi. Inuulit ko po, yung mga nasa grace, hindi ibig sabihin wala na silang law. Kaya lang they are operating on a higher law. Mas mataas na law. It's called the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Baka sabihin niyo yung mga nasa grace, wala na pong law. Meron po, pero hindi na po yung law of sin and death. Hindi na po yung law ni Moses. But it is the law of the Holy Spirit. Na nandun po sa Galatians 5:22-23. Na nandun sa Romans chapter 8. May tinatawag po na law of the Spirit. Yun yung law na sinusunod ng mga born again. May law din yung grace. Mga minamahal, it's a different kind of law. These are the character or the characteristics, characteristics ng Panginoong Diyos natin. Mga minamahal. Okay? Nagbubunga na, kaya ang tawag po dun, bunga ng Espiritu. Makikita kung kanino ka konektado. Kanino? Lahat ng mga nakay Moses, pati ang Israel. Yung Israel nakadikit kay Moses. Kasi si Moses yung law. Yung Israel nakadikit kay Moses. Kumusta naman po si Moses at ang buong Israel nung dumating yung Messiah? Si Moses, hindi nakapasok sa promised land. So pinapakita na law is not enough to make you enter the land of promise. Siya mismo na preacher of obedience na stranded siya sa wilderness. Di ba? Pakicheck na lang po yung Bible. Dahil yung Bible naman lahat naman kayo na nakikinig, mahilig sa Bible. Di ba sayan na yung Bible? Nakapasok po ba si Moises? Hindi. Kumusta ang Israel? Nadala ni Moses. Lahat ng mga kasabayan ni Moses namatay doon sa wilderness. Ang mga nakapasok, yung dala ni Joshua, happens to be, ang pangalan ni Jesus at ni Joshua, iisa lang sa Hebrew, Yeshua. Okay? So mga minamahal, akala kasi ng iba, pag nasa grace ka na, wala nang holiness. Anong wala nang holiness? Sino may sabi sa inyo wala nang holiness yung mga nasa grace? Gumising naman po tayo.
ang holiness hindi gawa ng tao. Ang holiness ay karakteristik ng Diyos. Espiritu po yan. Pabasa naman sa Bible. Nakalagay po sa Bible yung sinasabing spirit of holiness. Ano ba? Kung wala kang spirit of holiness, paano ka makakagawa ng acts of holiness kung wala kang espiritu ng holiness? Ano ba binigay sa atin ni Jesus Christ? Evil spirit po ba? Ha? Evil spirit ba yung binigay ni Lord Jesus at saka ng tatay niya? Hindi. Ang binigay sa atin Holy Spirit, the Spirit of holiness. Paano naging unholy yung mga nasa grace? Ay nako, ito na naman tayo, mga minamahal. Di ba? Medyo gumising tayo. May tinatawag pong law of the Spirit. At yung law of the Spirit, yun po yung law na nag-govern doon sa covenant of grace. Dahil grace and truth and the Holy Spirit, they all came. These all, tong grace, truth, and the Holy Spirit, galing yan kay Jesus Christ. Mga minamahal, exciting po ang series nating ito. Ayoko pong magturo ng hindi base sa Biblia, mga minamahal. Eh, hindi naman siguro problema. Actually, yung Biblia, mataas po yung respeto ko dyan. Mataas yung respeto ko. Nagkakaproblema na lang po din kasi unang-unang problema natin, we don't have the original manuscript. We have copies. Copies after copies. Copies. From generation to generation, we have copies na nagkaroon po ng mutation due to different, sabihin natin, generations. Yung mga copies nag-mutate, nag-i-evolve base sa translation at version ng mga writer. So, hindi ko sinasabi na hindi, walang problema yung Bible mismo. Ang problema, paano ba natin ito binibring up? O ibinibring out? O ipinipresent? Mga minamahal. Ito ba ay base sa isang theological system? O base sa revelation of the Holy Spirit? Yun po. Yun po ang suriin natin. Ano ba pinapaniwalaan natin? Yung po bang base sa theological system o yung base sa Holy Spirit? Saan sinabi ni Lord Jesus Christ manggagaling yung truth? Di ba? Sino yung mga nag-conspire sa kamatayan ni Jesucristo? Sino yung mga nag-persecute sa church ni Jesus Christ sa Book of Acts? Di ba mga kapatid? Hindi nga gusto ng Holy Spirit pumunta doon sa temple, doon ang Holy Spirit sa Jordan. So mga minamahal, okay? Pasimula pa lang po ito ng ating pong paksa at usapin tungkol po sa empowerment. Kasi importante dito na mag-manifest yung spirit of holiness, spirit of authority. Pag hindi nag-manifest yung spirit of godliness, spirit of power, spirit yung holiness, authority na yan, ay nako, you may have all the theologies in the world. But yung mga theology natin, yung mga forms of godliness, it will not save the world. It will not change the world. Sabi ni Apostle Paul, isa yan sa makikita sa days of apostasy, mga minamahal. Ano po? Isa yan sa mga makikita sa days of apostasy. Yang having a form of godliness, but void, empty of the power of godliness. So, yung spirit of holiness, ini-interchange with the spirit of godliness. Spirit of godliness, spirit of holiness. Hindi niya po bunga yun. Bunga ng Espiritu Santo yun. Bakit nagbubunga yung Holy Spirit sa atin? Ano nga? Bunga ng Holy Spirit. Kaninong bunga yun? Bunga ng Diyos yun. Saan lalabas? Saan ba nakadikit yung bunga? Sa puno mismo? Hindi. Si Jesus Christ yung seed ng Ama na nakatanim sa Ama. Okay? Tinanim ng Ama dito sa mundo si Jesus Christ yung seed. Si Jesus yung puno. Ano po? Tapos, ang sabi niya, we are the branches. And sabi niya, that you should bear. We do not produce. We only bear. Ulitin ko po, that's two different things. Branches. The branches. All branches. We don't produce fruits. We only
bear it. Hahawakan, sa inyo lalabas. Kayo ang magdadala. So actually, yung bunga natin, di ba, God is Spirit. Yung God, si God the Father, God the Son, siya yung puno. Yung characteristics nila, sa kanila yun eh. Mga minamahal. Pasalamat na lang tayo, naging sanga tayo. Konektado, bunga tayo ng Panginoon because of His working. Not because of our works, but because of His working. So all the while and all the way, let's give glory to God na it is God all the way working in us, working through us, manifesting Himself through us. Fruits of the Holy Spirit. Hindi po yan mistranslation, tamang translation po yan. Fruits, only those that are walking in the Spirit, only those that are alive and operating in the law of the Spirit, they shall bear the fruits of the Holy Spirit. Mga minamahal, the fruits of the Holy Spirit. Hindi man fruit ng tao yan. Fruit of the Holy Spirit. That's a fruit of God. Mga kapatid, na resulta ng ating union. Kaya nga, it's very important na makifellowship tayo kay Jesus Christ. Okay? So, tututukan po natin ito kasi kinakailangan, sabi nga sa atin mismo magsimula. Sa atin mismo. Okay? Grounding and growth. Praise the Lord. I believe na marami-rami na po tayong natalakay. And it is my prayer, my heart's desire na ang Espiritu Santo ng Diyos ang nangungusap sa atin. Sa puso natin, lalo na sa spirito natin, mga minamahal. Sabi ko nga po, nagsimula tayo sa word na fall. Bakit nga ba may shaking? Yung shaking, ang purpose po noon is upang lahat ng powers, lahat ng principalities, lahat ng authorities na hindi tama ay babagsak. So glory to God. Sa bandang huli, mga kapatid, hindi na yung falling short of the glory, hindi na yung falling away from grace, which is also mangyayari in the last days. Yung iba, nasa espiritu na, nasa spirit of liberty na, nasa Holy Spirit na, nagsimula sa spirito, bumalik pa sa hindi maganda, no? Mga kapatid, warning po ito, warning. Yung sinasabi ni Paul, the Apostle Paul at ng Holy Spirit sa Timothy at Thessalonians, nasa Galatians din po yun. Started in the Spirit, pero nauwi sa flesh. Nakakalungkot po. The Spirit of God. Naku, napakagandang paksa po nito. Pero sa bandang huli, it is the Lord God who is shaking both realms, the spirit and the physical, na natural realm, para po pabagsakin ng Diyos lahat ng powers and authorities na hindi sa Kanya. It's like also lahat ng hindi niya tanim, bubunutin niya, mga minamahal. Lahat ng hindi tinanim ng aking Ama ay bubunutin niya. So kinakailan nagsisimula lahat talaga sa Ama Dapat ito pauwi sa Ama. God is a God of order, mga minamahal. Walang basagan dito. Hindi tayo pwede mag-shortcut o mag-divert. Kinakailangan naka-align tayo dun sa mismong pinagsimula ng lahat. Begins with God the Father, manifested in Jesus or revealed in Jesus Christ. Revealed and manifested in Christ, yung Ama. And then si Christ, by the power of the Holy Spirit, nagbunga, nagsanga, and that's the church. Ang mga disciples, mga sanga po tayo, na sinasabi ng Panginoon, inatasan niya na lumago, humayo, at magbunga. Nakita niyo, lumago, grow, then grow, glow, then go. That you should go and bear much fruit. Isa pong blessed na gabi sa inyong lahat. Nagbabalita po ng salita ng Diyos ngayong Miyerkules
sa Bangon Sundalong Kristiyano, kapatid na Roderick Tesalona, Discipleship Wednesday. Paalala lang po, mga minamahal, na sa panahon ito ng shaking, mga kapatid, may magandang lalabas. May magandang lalabas. Do bumabagsak ang mga powers ng mga pero may power po na dapat mag-manifest. Kaya nga, sa pangwawakas, ang iniiyak po ng aking puso, hindi mapatid, kundi lalo pang luminaw, lumakas, ang paghahayag ng Gospel of the Kingdom. Yun po kasi yung huling sign. Ano bang klaseng gospel ang tinuturo natin? Ano po bang klaseng gospel ang dinadala natin at ipinapamahagi natin? Napakaliwanag po na prophesied by the prophets, preached by John the Baptist and the Lord Jesus Christ and the disciples. It's the gospel of the kingdom. The gospel of the kingdom and this gospel of the kingdom and this gospel of the kingdom. Pamula kay John the Baptist hanggang sa mga humayo sa Book of Acts, hanggang sa huling gospel bago bumalik si Jesus Christ. Let me just prophesy this. Naniniwala po ako na palilitawin at palalabasin ng Diyos ang mga totoong anak niya at mga totoong padala niya at totoong lingkod niya. Sila po ay hindi lang puro mukha o akto o forma na makadiyos, pero dala nila mismo ang espiritu at kapangyarihan ng Diyos. Isa po mapagpalang Wednesday evening, Bangon Sundalong Kristiyano, tayo po'y manalangin. Makapangyarihan Diyos Ama, nagpapasalamat po kami sa napakagandang pagkakataon na na-share ang inyong word. I pray na kayo po ang nangusap. Kayo po Espiritu Santo, kayo po Holy Spirit ang magbigay ng crystal clear, pure, bright light sa revelation ng word ninyo. I-preserve nyo po ito sa inyong mga puso. Maraming salamat sa mga giliw na tagapakinig. I-bless nyo ang bawat isa. Mag-ugat, maging matibay sa aming buhay, maging mga puno kami na tanim ng Diyos. At sa paghayo namin, hindi lang kami magkaroon ng mga sanga at sangay, kundi mamunga din ang aming mga sanga at sangay na maabundansya at malulusog na bunga at manatili sila hanggang sa pagbabalik ni Lord Jesus Christ. I-bless niyo ang bawat isa. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Magandang gabi po.